Dumating sa libingan ng mga bayani ang pamilya Marcos na may mahigit 50 bus at mahigit 40 pribadong sasakyang lulan ang mga Marcos supporters mula Ilocos Norte. Nakalapit sila at nakapagmisa sa mismong puntod ng dating Pangulo. May ulat on the spot si Victoria Tulad. Victoria! Marisa, ngayon ay mahigit na 2,000 supporters na ang nandirito sa loob ng libingan ng mga bayani sa Taguig City para nga masilayan ang puntod ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kanina, pasadong alas 10 ng umaga ay nagkaroon naman ng isang misa na dinaluhan ni na dating unang ginang at ngayon Ilocos Norte Representative Imelda Marcos, ni dating Senador Bongbong Marcos at ni Governor Amy Marcos. Pasado alas 7 ng umaga nang papasukin sa loob ng libingan ng mga bayani dito sa Taguig City ang mga bus na sakay ang mga taga-suporta ng pamilya Marcos. Galing pa sila sa iba't ibang bahagi ng Ilocos Norte at pinayagan silang makalapit sa puntod ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa taya ni Major Elinor Pedroso, Executive and Operations Officer ng libingan ng mga bayani, pasado alas 9:30 ng umaga kanina ay nasa 2,214 na ang mga supporters sa loob ng libingan. 51 buses at 49 private vehicles naman ang pinapasok. Binati at pinasalamatan ni Ilocos Norte Governor Amy Marcos ang kanilang mga taga-suporta. Dumating din sa puntod si dating Senador Bongbong Marcos at ang kanilang ina na si Ilocos Norte 2nd District Representative Imelda Marcos. Tumanggi silang magbigay ng pahayag sa media. Isang misa ang isinagawa sa puntod pasado alas 10 ng umaga kasama ang mga miyembrong ito ng pamilya pero hindi na pinakunan sa media. Ayon sa mga pro-Marcos, masayang-masaya sila at sa wakas nailibing na ang dating Pangulo. Nang nabalitaan nila ang libing kahapon, agad daw nilang inorganisa ang mga kapwa Ilocano at bumiyahe pa Maynila para magpakita ng suporta. Kanya-kanya raw sila ng gastos at hindi pinondohan ng pamilya Marcos. Ang ilang supporter na nandirito na sa Maynila, minabuting pumunta na rin para makiisa. Tanging ang mga pro-Marcos lang ang papayagan sa loob ng libingan. Kailangan ay may koordinasyon sa staff ng pamilya Marcos para mabigyan ng sticker at mapapasok. Ayon sa staff ni Governor Amy, posibleng magtagal roon ang mga taga-suporta hanggang alas 5 ng hapon. Wala naman daw nakaplanong aktibidad maliban sa misa kaninang alas 10 ng umaga at kaninang alas 7 ng umaga. Inaasahan ng pamunuan ng libingan na madaragdagan pa ang bilang ng mga tao sa loob. Umaasa naman ang mga supporter na matatanggap na rin ng mga kontra Marcos ang nangyaring libing. Sana nandyan na yan, pagbigyan na natin po para masaya naman tayo at saka tumigit peace. Hindi na ho dapat mahukay ho yan dahil nabigyan na ng Korte Suprema ang pag may libing ho dito sa ano. Ay bigyan na natin katahimikan si Apo. Ang sabi niyo po doon sa mga biktima ng martial law, sabi niyo? Siguro po, nakasali sila sa kagipitan kaya nabiktima sila po. Ay kami doon, ingat wala silang pinag-ingat po, kaya nabiktima sila. Sabi po sa kanila po. Condolence na lang po. Marisa, ngayon wala pa tayong nakikitang anti-Marcos groups dito sa paligid ng libingan ng mga bayani. Kung meron man daw darating ayon kay Major Pedroso, dito sa pamunuan nga ng libingan ng mga bayani ay papayagan lamang sila hanggang dito sa may kanto o dito sa may highway malapit sa libingan ng mga bayani at hindi sila papayagan na makalapit sa gate para raw makaiwas na sa anumang gulo. Pinapakiusapan din ni Major Pedroso yung mga pupunta dito sa libingan na mayroong mga kaanak na nakahimlay na sana ay sa ibang araw na lamang dumalaw dahil nga maraming tao sa loob at para makaiwas na rin sa gulo. Samantala, pagdating naman sa seguridad, Maris, ay sapat naman daw yung kanilang mga forces dahil mayroong mga tauhan ng militar at ng pulisya na nasa 100 katao raw. Maris? Oo, Victoria, gusto ko kasing linawin sana yung nagiging policy ngayon dun sa pagdalaw, dun sa ibang mga may nakahimlay din dyan. Kasi I understand kaninang umaga, merong naantala na supposedly libing ng isang sundalo dahil nga sa dami ng mga tao. Tapos yung mga iba ring mga dumadalaw, sinabi mo sa iyong ulat na sana ipagpa-ibang araw na lang. Syempre, paano kung galing din yun sa ibang mga lugar at ngayon na dumayo dyan, paano yung nagiging proseso? Mahirap ba para sa kanila para makapasok talaga dyan sa libingan ng mga bayani? Dahil syempre, meron din silang ibang mga kailangang gawin. Pagdating doon sa ililibing Maris, kanina ay natanong natin yan kay Major Pedroso. Sabi niya, bahagyang naantala nga yung paglilibing pero natuloy naman daw. So kung meron mang ililibing ngayong araw ay papayagan naman daw yan. Pagdating sa pagdalaw Maris, kung manggagaling sila sa ibang mga lugar, sa malalayong lugar, maaaring maging exemption daw yan at makapasok sila. Pero kung kaya naman daw na pakiusapan, ayon kay Major Pedroso, ay papakiusapan talaga nila na huwag na munang dumalaw sa ngayon at i-reschedule na lamang daw para nga mapanatili yung kaayusan dito sa loob ng libingan. Paris? Maraming salamat, Victoria Tulad.